bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Hallelujah, purihin ang iyong salita, Panginoon. Dito po, no, talagang makikita po natin dito, ito po yung panalangin ng lahat ng anak ng Diyos. At dito po natin makikita, no, yung kasagutan, yung pagtugon ng Panginoon sa bawat panalangin, di po ba, na ibinibigay, yung bawat panalangin na iniaalay at pinagkakatiwala ng bawat mga anak ng Diyos. Sabi po dito sa verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen. Dito po, no, napakasarap, di ba? Napakasarap malaman, di po ba? Napakasarap basahin na sinasabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Amen po, no? Nandito po yung pagtugon ng ating Panginoon. Pero pansinin po natin yung word, yung tatlong word na nandito po sa verse 7. Sabi, humingi, humanap, at kumatok. Di po ba? Humingi, di po ba? Sabi nga po, di ba, nakalimutan ko po yung verse, di ba? Bakit kailangan po ba nating humingi, humanap at kumatok kung alam naman po pala ng ating amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan? Amen po. No, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin na ikaw at ang Diyos may relasyon. Hindi po natin pwedeng sabihin ako at ang Diyos may relasyon pero wala naman po palang komunikasyon. Sinasabi po ng Panginoon dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Yun po yung sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo po. Di po ba yung sinasabing komunikasyon, ito po yung sa pamamagitan po, di po ba, ng panalangin. Di po ba? Kung tunay po tayong may relasyon sa ating Diyos, di po ba, sa ating Panginoon. Kasi po, di ba, alam naman po natin na ang lahat ng bagay ay dapat po ay sinasangguni po natin sa ating Panginoon. Di po ba? Di ba sabi ng Panginoon, humingi kayo? Di po ba? Kumbaga, sa panalangin, sa tuwing tayo po ay nananalangin, di po ba? Sabi ng Panginoon, kahit alam na po ng ating amang nasa langit, lahat ng ating pangangailangan, ang nais po ng ating Panginoon ay sabihin po natin sa panalangin ang lahat ng ating pangangailangan bilang ama po natin siya at bilang mga anak niya po tayo. Yun po yung binigay pong kaunawaan po sa akin ng ating Panginoon. At minsan po, no, yung parang iniisip ko, no, baka nga po hindi tayo binibigyan kasi hindi po tayo marunong humingi sa ating Panginoon. Baka nga po hindi tayo nakakasumpong dahil hindi tayo marunong humanap. Baka nga po hindi tayo pinagbubuksan kasi hindi po tayo marunong kumatok sa ating Panginoon. Di po ba? Sabi po ng Panginoon, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Di po ba? Malinaw po yung sinasabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sabi dito, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ano po ba yung pagbubuksan? Ano po ba yung i-open ng ating Panginoon? Di po ba ito po yung mga opportunity? Di po ba ito po yung breakthrough? Di po ba? Bubuksan po ng Panginoon yung lahat ng opportunity sa atin. Di po ba? Panatilihin lang po natin at patuloy po natin siya sa atin. Amen. Yung ating puso, yung ating kaisipan, yung ating motibo sa bawat paghingi po natin sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, di po ba, ang Diyos ay saganang nagbibigay, di po ba, sa lahat ng anak niya. Pero kung alam ng Diyos, di po ba, na ito'y hindi makakabuti para sa atin, sa tingin po ba natin, ibibigay po ba ito ng ating Panginoon? Di po ba? Hindi. Di po ba? Kaya yun po yung pagkakaunawa ko sa verse 7. And then verse 8 po sabi, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Dito inulit niya po yung sinasabi niya po doon sa verse 7. Alam naman po natin, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Sabi nga po sa Isaiah 60 verse 22, sabi nga po, when the time is right, the Lord will make it happen. Di po ba? Sa bawat hinihingi po natin sa Panginoon, ang lahat ng ito ibibigay niya kung ito po ay makakabuti. Di po ba sa atin? Lalo na po sa ating mga espiritual. Pero sa tingin po ba natin, kung yung mga bagay na hinihingi po natin sa Panginoon, ayun po yung mga bagay na pwedeng magpalayo sa atin sa Panginoon. Yun po pala yung mga bagay, di po ba, na magpapalayo sa atin. Sa tingin po ba
natin ibibigay yun ng Panginoon? Di po ba hindi? Kasi di ba alam niya po yung mga bagay na makakabuti po para sa atin, di po ba? Kaya minsan no, patuloy po natin siya sa atin yung bawat paghingi po natin sa panalangin sa Panginoon. Baka mamaya humihingi tayo yung mga bagay na pang sarili lang po pala natin. Yung mga bagay na pwedeng makapagpasaya lang po pala sa atin. Di po ba? Hindi po pwedeng hingi na lang tayo ng hingi sa Panginoon. Hindi po ATM, di po ba ang ating Panginoon? Yung bang pag gusto lang natin, Lord, ibigay mo to sa akin. Hindi po pwedeng ganon. Siyempre, ang Panginoon pa rin po ang magdidesisyon. Di po ba? Kung ito po ay ibibigay niya sa atin. Kaya di ba po may tatlong kasagutan po ang Panginoon, yung yes, no, at wait. Di po ba? May mga time na nananalangin tayo, may mga time na humihingi tayo sa Panginoon na may agad-agad pong kasagutan ng Panginoon. Di po ba? Kasi alam ng Panginoon. Di po ba? Sa bawat panalangin natin, sa bawat paghingi natin, na ito'y makakabuti sa atin at alam ng Diyos na ito'y maluluwalhati siya. Di po ba, ibinibigay po agad ito ng Panginoon. At may mga time, di po ba, na talagang kailangan po nating hintayin yung bawat hinihingi po natin, yung bawat panalangin po natin sa Kanya. Di po ba, na talagang sa bawat hinihingi po natin, yung kumbaga, may kumbaga, ang Lord po yung magdi-decide. Diba, yung oras, yung time niya po ang masusunod at hindi po yung time natin. Kasi doon po matitest, di po ba, yung patient natin, di po ba? Kasi ang nais ng Panginoon, pag may hinihingi po tayo sa Kanya, yung araw-araw, kailangan po yung isinasama po natin siya sa panalangin. Gusto po ng Panginoon maging matyaga po tayo sa panalangin. Di po ba? At may mga time na ang kasagutan ng Panginoon ay no. Kasi yun nga po, di ba? May mga time na hinihingi po tayo na hindi po pala makakabuti para sa atin. Yun po pala yung mga hinihingi natin na pwedeng magpalayo sa atin, sa ating Panginoon at sa atin po, no? Kaya yun po. And then sabi po sa verse 9, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Di po ba, no? Bibigyan po ba natin ng tinapay ang ating mga anak? Ay bibigyan po ba natin ng bato ang ating mga anak pero tinapay po pala yung hinihingi? Kumbaga dito, no, sabi ko nga po, Lord, ano po ba yung ibig mong sabihin dito sa verse 9 na to? Kumbaga ang pagkakaunawa ko, parang inihalin tulad po ng ating Panginoon, tayong mga magulang bilang, di po ba, bilang magulang sa ating mga anak. Kumbaga tayo, di ba? Tayong mga nanay, di po ba tayong mga magulang, once na may hinihingi po, di po ba yung ating mga anak sa atin, di po ba yung mga bata, mama bili mo ako ng candy, di po ba? Yung parang sa kakulitan po ng ating mga anak, di ba? Una, hindi natin sila bibigyan. Pero kung maya-maya kang kukulitin, di po ba, ng iyong anak, di po ba, yung parang ibinibigay mo na lang po sa kanya. Parang ganon. Ayun po yung pagkakaunawa ko dito sa verse na ito. Sabi po dito sa verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mga mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Napaka ganda po ng word na to. Yung dito, sabi ko kanina, napansin ko po yung word ng masasama. Kung kayong masasama, di po ba, ay marunong magbigay sa mabubuting bagay sa inyong mga anak, di ba? Alam naman po natin na noong time na wala pa po tayo sa Panginoon at alam naman po natin yung mga tao, di po ba, na nananatili sa kasalanan, yung mga taong sinasabing masasama, di po ba? Di po ba, kahit masama sila, di po ba, sabihin nating holdupper, mamamatay tao, di po ba? Pero pagdating sa kanilang mga anak, di po ba, yung mga magulang na yon ay lumalambot pagdating sa kanilang mga anak. Kaya sinasabi ng Panginoon, kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, sabi ng Panginoon, sabi ng ating amang nasa langit, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Di po ba dito makikita natin kung gaano ka-generous, di po ba, ang ating amang nasa langit? Na saganang nagbibigay, di po ba, saganang nagbibigay at nagpapala sa bawat mga anak niya. Di po ba? Kaya dito po talagang naano po yung heart ko, no? Sabi ko, Lord, salamat. Talagang napakabuti mo. Kumbaga, sabi ko, hindi man ako mabuti, Panginoon, pero tinuturuan mo ako na maging mabuti araw-araw. Kaya yun po, talagang napakapalad po natin bilang mga anak ng Diyos kasi talagang, diba,
ipinapaunawa niya po sa atin yung mga salita niya. Talagang yung mga salita niya, yung nag-aayos sa ating karakter sa kanyang harapan po, no? And then yung sinasabi po dito, sabi niya, di ba, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Sabi niya, bibigyan niya ng mga mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Sabi niya, bibigyan niya ng mabubuting bagay. Di po ba alam naman po natin ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa Panginoon. Di po ba? Sabi niya, mabubuting bagay. Yung mga bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon, yun po yung makakabuti para sa atin. Di po ba? Sabi nga po, di po ba sa Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, batid niyang lubos ang mga plano, di po ba, na makakabuti para sa atin. Mga planong hindi natin ikakasama, di po ba, kundi mga planong magbibigay sa atin ng pag-asa, di po ba, at napakagandang kinabukasan. Di po ba? Napakaganda po ng plano ng ating Panginoon. Lahat ng mabubuting bagay ay hindi po ipagkakait sa atin ng ating Panginoon. Kaya tama rin po yung sinasabi ni Nanay Andrea, di po ba? Hindi po pwedeng hingi lang tayo ng hingi ng mga material na bagay. Di po ba? Ang mahalaga, ang pinakamahalagang paghingi po natin sa ating Panginoon yung ating espiritual. Di po ba? Yung espiritual na buhay natin. Di po ba? Na maging malago. Yung buhay po natin maging maayos. Di po ba? Yun po yung dapat na mas higit po nating hinihingi po sa ating Panginoon at sagana po ang Panginoon sa pagbibigay po neto sa atin. Di po ba? Kaya talagang napakapalad po natin dahil may Diyos tayong amang nasa langit. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang, sabi po dito, ang sino mang humihingi sa kanya. Di po ba? Ibig sabihin wala pong pinipili ang Panginoon. Minsan po siguro, no, kaya po parang hindi po tayo dinidinig ng Panginoon kasi baka mali po yung paghingi po natin sa Kanya. Baka po kasi mali po yung motibo po natin. Baka po kasi yung motibo po kasi natin pang sarili lang po natin. Di po ba? Kasi malinaw po yung sinasabi ng Panginoon, bibigyan niya ng mga mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Parang sinasabi ng Panginoon, anak, walang sino man ang lalapit sa akin, walang sino man ang magtitiwala sa akin na mabibigo. Di po ba? Walang mabibigo kung malinis. Di po ba yung ating motibo? Kung tama po yung paghingi natin, kung tama po yung paghanap natin at pagtatok natin sa ating Panginoon. Di po ba? And then verse 12 po, sabi po dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ang mga isinulat ng mga propeta. Sabi po, di ba, ayan din po yung talagang naririnig ko rin po dito sa mga tao, di ba? Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa kapwa mo. Pag ginawan mo ng mabuti, di po ba yung kapwa mo, gagawan ka rin ng mabuti. Pero minsan po, di pa po baliktad. Minsan ginagawan mo na ng mabuti, pero ginagawan ka pa ng masama. Pero bilang mga anak ng Diyos, di po ba sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko anak, mamahalin mo yung kapwa mo. Kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal, kahit yung mga tao na sinasaktan ka, ang utos ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo. Di ba? Period na po yun. Hindi na po tayo pwedeng yung parang magbigay ng dahilan, Lord, sinaktan niya ako, Lord, minura niya ako Di po ba? Sabi ng Panginoon, anak, mahalin mo yung kapwa mo. Di po ba? Gawan man tayo ng hindi maganda. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Gawan natin sila ng maganda. Pero minsan ang Panginoon, kinukonvict niya po yung mga taong yun yung patuloy po natin ginagawa ng masama. Naniniwala at nananampalataya ako na kinukonvict po ng Panginoon yung mga taong yun upang gantihan rin po tayo ng masama. Yun po yung reality na nangyayari po dito sa mundong ito. Pag binigyan mo siya ng ulam, di po ba mga ilang araw, ibabalik niya rin po yung ulam na ibinigay mo. Di po ba? Yan po yung mga reality na nangyayari po sa atin dito. At isa rin po yan sa utos ng ating Panginoon. Di po ba? Kumbaga, imbis na kachismisan po, di ba, yung ating ikinakalat, di po ba, dapat po pala kabutihan, di po ba, yung ating ikinakalat sa mga tao sa paligid po natin. Para bakit po, di po ba, para maluwalhati po yung Diyos sa buhay po natin. Kasi kaya yan ganyan, kasi may Diyos yan. Kasi kaya siya ganyan, kaya pala ang bait-bait niya, kaya pala napakabuti niya,
Di po ba? Kasi naglilingkod yan sa Diyos. Di po ba mapaparangalan po yung ating Diyos? Di po ba? Sa pamamagitan po kung paano po tayo namumuhay. Di po ba araw-araw? Di po ba? Kaya gusto ko pong i-encourage ang bawat isa na sa bawat paghingi po natin, sa bawat paghanap, sa bawat pagkatok po natin, di po ba, sa bawat pagdulog po ng ating mga panalangin sa ating Panginoon, hindi pa po natin nakikita, di ba, yung kasagutan, yung katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Di po ba, patuloy pa rin po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil alam po natin na ang lahat ng bagay, ang bawat plano, di po ba, ay ang bawat plano po ng ating Panginoon, yun po yung makakabuti para sa atin. Di po ba? Kaya kumbaga, wag pong sasama yung ating mga loob kung hindi pa po agad-agad, di po ba, dinidinig or sinasagot ng ating Panginoon yung ating mga panalangin. Matuto po tayo maghintay. Di po ba? Kasi may perfect timing, may perfect oras po ang Panginoon. Di po ba, sa pagtugon sa ating mga panalangin. Kumbaga doon din po lumalabas yung sinasabing the fruit of the Holy Spirit kung kailan magkakaroon po tayo ng patient. Di po ba, hindi man po sinasagot ng Panginoon, pero alam po natin na ito po yung makakabuti at alam ng Diyos yung mga makakabuti po para sa bawat isa po sa atin. Di po ba? Patuloy lang po tayong manalangin ng manalangin sa ating Panginoon kasi ito po yung nais ng Panginoon, di ba? Sabi ng Lord, humingi kayo, humanap kayo, pumatok kayo, at kayo'y bibigyan, kayo'y makakatagpo, at kayo'y pagbubuksan. Di po ba napakapalad po natin? Di po ba dito pa lang sinasabi ng Panginoon yung kanyang pagtugon sa bawat panalangin po natin. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa Panginoon at yan lang po yung ma-share ko po sa gabing ito. Kayo na lang po yung bahalang magdagdag. Ayun lamang po. And to God be all the glory po. Sige po, isasarado ko lang po itong gawain. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa karunungan. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na tunay, Panginoon, na nagbibigay ng kagalakan, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, na nagbibigay ng dahilan, Panginoon, upang patuloy kami magpatuloy, Panginoon. Gaano man kahirap, Panginoon, yung aming mga sitwasyon, yung aming mga pinagdadaanan, yung mga bawat pagsubok, Panginoon. Pero Lord, hindi ito yung magiging dahilan para huminto kami. Bagkus, Panginoon, ito yung magiging dahilan upang mas lalo kaming magpatuloy, upang mas lalo kaming sumunod sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang buhay nito, Panginoon. Yung buhay namin, Panginoon, na maging kagalakan namin, Panginoon. Yung pagsunod sa iyo, Panginoon. Yung paglilingkod na ginagawa namin, Panginoon. Maging kagalakan namin ito, Panginoon. At patuloy mong pag-apuyin, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, sa pagbabasa, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa paggabay, sa pagtulong sa amin, Lord God, sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, wala kaming ibang ninanais, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Kundi, Lord, mapangiti ka, Panginoon, sa bawat paglilingkod na aming ginagawa, Panginoon, sa mundong ito. Dahil, Lord, ang nais namin, Panginoon, ay maparangalan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maluwalhati ka, Panginoon, sa bawat ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Patuloy mo lang kaming ayusin, Panginoon. Patuloy mo lang punuin, Panginoon, ng pagtitiwala at pananampalataya, Panginoon, ng aming mga puso, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu, Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen po. Pasensya na po, maikli lang po. Amen po. Maraming salamat, Ate Jane, at purihin ng Panginoon sa wisdom na ipinagkaloob niya sa iyo sa topic natin ito na